So kaya ngayon si Morales, ayan, nakulong. Pero sana, Senator Bato, ako, nananawagan ako sa iyo. Alam ko nanonood ka pa ngayon. Yung staff mo, Senator Bato, alam ko nanonood. Baka naman pwede, pigilan nyo yan. Yung pagpapakulong dyan kay Morales, hindi niya deserve yan. Napakapangit naman po niyan, sir. Maling-mali po na kinontempt nyo siya dahil lang dun sa dami, dun sa mangilan-ngilan na mga mali niya sa mga tanong niya sa mga mali. Maling sagot niya sa mga tanong ninyo. Hindi naman niya deserve yun na ganun. Unang-una, nagpunta nga po siya dyan, ang kanyang intensyon ay maganda. Wala naman po siyang pinaparatangan nung una. Kaya lang, lumabas lang po yung mga pangalan na ganito na ganyan dahil nga dun sa CCTV footage na nakuha sa kanya. Hindi naman po yata tama na ganyan ang gagawin ninyo. Kaya alam ninyo, si Pastor Kibuloy, hindi siya nagpakita diyan sa mga hearing sa Senado kasi alam niya na ganito ang mangyayari sa kanya. Alam niya na ganito ang magiging kahihinatnan niya. Makukulong siya dyan sa Senado. Ikaw ba papayag ka na makulong ka? Wala ka namang kasalanan. Ito si Morales na makukulong, walang kasalanan. Nakulong lang si Morales dahil hindi lang niya nasagot ng tama yung mga tanong ninyo. Tapos ikukulong nyo na siya. Mali naman yun, sir. Lagi na lang pag kami importanteng hearing, lagi na lang may nakukulong. Wag naman ganun. Lumayo na sa Fidelix ang issue. Yun na nga. Kaya ngayon ang itatanong natin kay Senator Bato. Umikot halos yung 4 na hearing sa character assassination and credibility check neto ni Morales. Ano na ngayon ang magagawa ng committee mo para sa Fidelix? Ano nang mga may papasan yung mga batas patungkol dyan? So wala. Anong batas ang ipapasan nyo? Yung character assassination. Kasi yun lang ang information. Pag binuksan mo yung mga records ng Senado patungkol sa hearing na to, wala kang makikita doon kundi yung panggugulpi kay Morales. So yes, ako awang-awa ako kay Morales. Awang-awa ako kay Morales kasi pinagkakitaan siya ng bonggang-bongga ng mga vloggers. Ilang oras siyang pinipatronize. Ilang oras na pinaniwala siya na magiging siyang senador balang araw dahil sa mga pagsasabi niya ng mga katotohanan. Ang problema, ganito ang nangyari sa kanya. Naging po siyang malambot. Oo, naging po siyang, kumbaga, he let his guard down. For the past 3 hearings, he was firm. For the past 3 hearings, ang tapang niya. Pero sa pang-4 na hearing, bigla siyang lumambot at nagkamali. Nakita niyo yun, Jinggoy is just waiting for this opportunity. Jinggoy is waiting for PIDEA Agent Morales to lose his cool. Okay? And then, the moment na nakita niya na Morales broke down, na Morales lost his cool, the moment na makita niya na Morales kept his guard down, that's the opportunity for him to go for the kill. Ano nangyari? Nag-go for the kill siya. Ito naman si Bato, umayag naman. Sana Senator Bato, may ganyang mayroong mga ganitong contempt. Kaya ka nga, ikaw ang chair o committee chair para ikaw ang magbabalanse. Kasi pwedeng mainit lang ang ulo ni Jinggoy kaya niya gustong ipakontempt. Kasi marami na kayong beses na ganyan, nagpakontempt kayo tapos nagbago rin naman ang mga isip nyo kalaunan. Sana lang, sinabi mo kay Jinggoy Estrada na, Jinggoy, wait, I know that you're tired, you're mad, we're going in circles. Baka pwede suspend muna natin, palamigin natin mga ulo natin, and then isipin natin dapat ba nating ipakulong to. Mas mabuti na itigil na lang muna natin ito, pauwiin na yan, wag na natin ipatawag ulit, tapos dire-diretso hearing. Tama? Hindi. Sana sinabi mo na lang, Senator Bato, na wag naman, kawawa naman ito. Since day 1, ginugulpi mo na. Nakahanap ka lang ng dahilan ngayon, 2 pagkakamali lang, ikinulong mo na. Wag naman ganun, kawawa naman yung tao. Ayun, so yun ang natin, itatanong natin kay Senator Bato mamaya.
Kasi alam ko si Senator Bato may puso yan eh. O Senator Bato, alam ko may puso ka at alam kong nadala ka lang din dahil ilang hearing ka na, 4 na hearing ka ng mas marami pang sinasabi si Jinggoy kaysa sa iyo eh. O so siguro nadala ka lang din. Baka pwede cancel mo na yan. Yung isa nga nagmo-motion for reconsideration na kagad. Yun ang dapat makulong. Dapat nga hindi lang sa Senado makulong yan, sa impyerno nyo ikulong yun eh. Oo, basta yun, pasensya na kayo Pasensya na sa lahat ng mga nagpa-patronize kay Morales. Ako, ang simpatyo ko na kay Morales. Ang pasasalamat ko na kay Morales. Pero talaga, ito kasi, I have been firm as well dito sa stand ko kay Morales. As much as I want to believe Morales, kung wala siyang ebidensya, kung wala siyang maipapakitang mga supporting documents doon sa kanyang mga akusasyon, medyo mahirap siyang mananalo dito. Again na kay Morales ako in a sense na talagang lumalaban siya, nakikita ko ipinaglalaban niya yung kanyang opinion, yung kanyang posisyon at yung kanyang reputasyon, pati na yung yung kanyang prinsipyo. Okay, bilib na bilib ako doon. Kaya lang ganito kasi yan mga bossing. Sometimes you have to know your battles. You have to fight the right battle. It's so hard to fight these people nowadays, lalong-lalo na alam naman natin na marami talaga sa mga nasa posisyon ngayon takot talaga sa Malacanang. Alam naman na natin yan. Si PRRD nga binababoy-baboy na eh. So marami talagang mga takot sa posisyon. Kaya siguro, kumbaga kailangan nating pag-isipan ng maigi yung mga galaw natin, pag-isipan ng maigi yung mga pinaglalaban natin. Alam mo yon, kailangan nating ipaglaban yung mga laban na kaya nating ipanalo. For now, siguro nakita natin na sila yung makapangyarihan, sila yung malakas at alam mo yon, ang hirap talaga makipaglaro ng basketball sa mas matatangkad sa'yo. Ayun yun. Kaya nga kanina, di ba, nakita mo, wala na, they are ganging up on him. Sabi nga nila, alam mo, pinagtatawanan na si Morales kanina, awang-awa na rin ako kasi they're making him as if wala siyang kwentang tao. Ginawa siyang bobo kanina dyan sa Senate inquiry. Pinagtatawanan siya ni Jinggoy. Sa 3 araw na ginugulpi siya ni Jinggoy kanina, pinagtatawanan na siya ni Jinggoy. Alam niyo kung bakit? Kasi alam na ni Jinggoy na huli ka na dis. Si Jinggoy, ilang linggo na yan, tinan mo first hearing, so 4 na buwan na to. 4 na linggo na to, so 1 buwan na to. 1 buwan nang pinagpaplanuhan nila Jinggoy yung atake nila kay Morales. Ang tanong, pinagplanuhan ba ni Morales yung atake sa kanya ni Jinggoy? For the past 3 hearings, alam niya na kung saan umiikot si Jinggoy. Pinagplanuhan man lang ba ni Morales yun? It turned out hindi niya pinagplanuhan yun, and dito na nga, na-breakdown siya. Na-breakdown siya ni Jinggoy sa parehas na mga tanong na itinatanong sa kanya for the past 3 hearings. Yun ang nakakalungkot. Buti sana kung bago yung tanong eh. Hindi yun pa din yung tanong. Hearing din po ako, Mr. Chair, sa Committee on Health. Ayun po, ongoing rin po. Pakita lang ako dito sa iyo sa Vice Chairperson. Mr. Chair, I was informed by the lawyer of Mr. Kumar that the doctor of Mr. Kumar has already gave permission for him to testify virtually, if you will allow it. But I have reservations, Senator Jinggoy. Yes, sir. Please understand my position na ang pangitingnan na nasa hospital bed siya, ini-interrogate natin, tinatanong natin ng mabibigat na questions. Ayaw ko po. Okay. Kaya pasensya na kung I appreciate his interest to be present online, but I don't want this committee to take part in the deterioration of his health. Despite doctor's advice na okay na siya,
hindi ko muna makonsensya. So, hindi muna natin siya tanungin. Thank you, Mr. Chair. I bow to the decision and the ruling of the Chair, Mr. President. Thank you. Mr. Chair. Okay, Mr. Chair. Ang nagbigay na ng pirma si Mr. Morales. Okay? Mukhang malayo sa pirma niya rito sa PDS. Okay? Dito, yung stroke ng kanyang pirma sa PDS, medyo may pabilog-bilog. Dito, initial na lang. Short version. Ibig mo sabihin, itong pirma mo, hindi mo pirma ito? Mr. Pidea, Director Lasso. Your Honor. Sandali lang, excuse me. Director Lasso, bukod dito sa PDS, meron pa ba kayong ibang dokumento na meron siyang pirma? Yes, Your Honor. Meron kayo copy dyan? Aside from the PDS, aside from the PDS. Para may compare ko lang. Yes, Your Honor. Mr. Morales. Your Honor, ganito po yung pirma ko dati. Ba't di mo pirma mo yun? Ha? Gayahin mo yung pirma mo. Iniba mo na pirma mo? Ito na po kasi yung pirma ko ngayon eh. Kung bakit kahit makita nyo sa... Okay. Wag na. So, inaamin mo, pirma mo yan? Opo. Ayan. Mr. Chair, Ganyan po yung pirma ko noon. he has admitted that it is his signature. Confirm signature niya. Iniba na lang Yung pirma niya ngayon. dalawa na signature sa kanya yun? Iniba niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair. Your Honor, yung initial na yun po na ginagamit ko na po may matagal na po, ilang taon na kahit na nando pa po ako sa PIDEA eh. Yes. Yun po yung kasi yung isang pirma na mahaba, mahirap ay kung palagi ganun. Mabilisan na pirma lang po yung ginagamit, Your Honor. Well, So, ibig sabihin, go ahead, Senator Jigoy. pirma mo to, in-admit mo na pirma mo. Handwriting mo. So, inaamin mo rin na handwriting mo to. Your Honor, yes. Kanina sabi mo, Hindi, ngayon ko lang po talagang tinitigan, Your Honor. Your Honor. kanina ko pa nga tinatanong sa'yo. Kanina pa nasa iyo to eh. Ngayon, inaamin mo na. Kanina hindi mo inaamin. Ano sagot niya kanina? Hindi ko po matandaan kung handwriting mo to. Ngayon, natandaan mo na handwriting mo. Mr. Chairman, Yes, go ahead. ang importante, merong pagkilala at hindi po yung pagtanggi. Sa akin, nung una talaga, nung bigla natin. Kaya nga, ngayon, yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examinin, Your Honor. Kanina ko pa binigay sa'yo to. Your Honor, kaya nga po, Your Honor, Mr. Chairman, yung mga dokumento, marami akong dokumento na naiwan sa PIDEA doon sa opisina. Kaya nga po, sinasabi ko, yung compliance doon sa mga pagkukulang doon sa dokumento ay na-comply ko po doon sa recruitment committee, Your Honor. Huwag na tayo mag-usap sa compliance. Wala naman relevance yung compliance mo sa PIDEA eh. At tinatanong ko itong PDS. Now that you have admitted that this is your handwriting, that you were the ones who filled up this information sheet. Okay. Were you not aware of question number 25 ito? Ano? Labo eh. Again, inuulit ko. Na-drop ka na from the role sa PNP and still you answered no. The negative. Why was that? Your Honor, Please. hindi yan yung official na isinabmit ko doon sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Kung sinasabi Your Honor. Alam mo, huwag mo nang subukan na i-cite kita yung contempt ha. Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committee to. Huwag mo subukan. Talagang sa-cite kita ng contempt. PIDEA. Yes, Your Honor. Photocopy to. That is a certified
Certified true copy of photocopy. the files in PIDEA, Your Honor. Oh. Why did you misrepresent yourself at sinagot mo no? Your Honor, walang misrepresentation. Dahil ang pinag-aano ko rito is yung official document na mismong tinanggap ng PIDEA. Marami po akong dokumento, personal na dokumento na naiwan sa opisina noong ako'y maalis doon sa IIS, Your Honor. Yun po ang Stop. doon. When you answered this, when you filled up this your PDS, you knew that you were already dropped or dismissed from the service. Am I correct? Your Honor, Yes or no? yes. Yes. All right. Stop. Yeah. Yes. All right. You knew that you were already dismissed from the PNP, and why did you not answer yes dito sa sagot nito? Instead, you answered in the negative. No. Your Honor, iyan po yung mga dokumento na naiwan ko doon sa PIDEA at meron po yan, Your Honor, iba po yung sinubmit. Nandyan po doon sa mga compilation ng file ko, Your Honor. Nandun sa compilation ng file. Yan po yun, Your Honor. Kung makikita lang, yung official na sinubmit ko doon sa PIDEA, makikita po ron yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po doon. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po, sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po dun sa service record. Your Honor, na-comply ko po lahat. Yan pong pinipresent nyo, ito po maaari na nakuha dun sa aking file. Kaya nga, kung makukuha yung official document na pinail ko, nakuha sa file mo. yes, Your Honor. Paano kung nakuha sa file mo? Bakit sila nagpirma na certified true copy? Yung nga po, sir, Your Honor, hindi ko... Sandali lang. Mag-certify sila ng true copy based on their own files, hindi on your personal file. No, Your Honor. Ito, Your Honor, yung mga document na personal file ko na nandun sa PIDEA na naiwan. Kaya nga kung ang pagbabasihan natin, Your Honor, yung mismong official document na isinubmit, yun sana ang ipakita. Hindi yung ito lang na, Your Honor, na kulang. Talaga kung magkakaroon po ng kukulang yan, kaya nga po ako natanong ng recruitment committee. Sige, sandali. Upidia. Paano yan? Saan galing yung authorized, yung certified true copy nyo? From your own file o personal file niya? Sir, on the file, on the documents on file with the Human Resources Management Service, Your Honor. So, okay. So, official file niyo yan? Yes, Your Honor. Hindi yan yung personal file niya na nakuha daw ninyo? Yes, Your Honor. We do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So, that is official file? Yes, Your Honor. Okay. So, Your Honor, Mr. Chairman. galing sa ang official file recruitment, nila. Your Honor, Mr. Chairman, ang recruitment process po sa PIDEA, merong minutes of the meeting yan. Nandoon. Meron po yan. Kaya ako po, Your Honor, ako po ay binigyan ng pagkakataon, Your Honor, Sige, na... Bigyan kita pagkataon. Sige, tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot sa mga katanungan ng recruitment committee. Kaya nga po ako, sinasabi ko, nag-comply po ako dahil nga yung po yung nangyari po noong nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga, wala mag-question dyan sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang ito, itong document mo na PDS, yan ang tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy. Bakit ka nagsabing no na hindi ka na-dismiss from the service? So yan lang ang simpleng tanong. If you can provide correct explanation, bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you. Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation, kung bakit ka naglagay dyan ng no instead of NA. Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your Bakit Honor. no ang nilagay mo dyan? Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino Yan naglagay? po- Sandali, sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Kahit Pero NA, sandali. yung po, Your Honor, Mr. Chairman,
yan po kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At doon po, nakalatag po lahat ng aking mga ayos sa serbisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA ng mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit-ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun. Mr. Tanong ko lang sa'yo, ibig mo sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check Hindi na po, no? Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. lang. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina, pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor. Ito no, yan yung mga naiwan ko ron. Did you, PIDEA. PIDEA. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jingo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Oh, come on, man. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yung dalawa. Yare! Thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. Just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all. Hiwalay ninyo silang dalawa. Wag silang ilan bang room natin sa baba? Dagan pa? Ihiwalay ninyo. The next performance will start momentarily.